So, ibabasahin ko lang po ulit yung agreement po dito para po for the recording purposes lang po. So, good day. We are student researchers of Bachelor's of Science in Tourism Management from De La Salle College of St. Benilde, and we are conducting a study entitled Preserving the Human Desire to Create Art, Sustainable Heritage Tourism Management, and Governance of the Angona Binangonan Petroglyphs as part of our academic requirements. We are inviting you, if you may participate in our research study regarding the management and governance of the Angona Binangonan Petroglyphs. You were selected as a participant through purposive sampling because of your professional expertise and role as a key stakeholder in the conservation of this national cultural treasure. If you agree to participate, the researchers will conduct a semi-structured interview lasting approximately 20 to 30 minutes. With your permission, the interview will be audio recorded to ensure the accuracy of the data. Your responses will be treated with professional confidentiality in the final research paper. So, ayun na po for the two options po. We need your permission po if option A or option B po. Option A ay prepare. Thank you po, sir. So, your participation is entirely voluntary. You may refuse to answer any specific questions or withdraw from the interview at any time. Rest assured. Sa ano po sir, ika-clarify lang po namin sir sa you can tawag dito, refuse to answer or may mga questions po kasi sir na baka for National Museum lang siya na parang better National Museum sumagot nito. You can say naman po sir na skip naman po natin kasi naas naman po namin yung National Museum. We just need a body from the municipal itself po. So, rest assured that any information gathered will be strictly confidential and used for research purposes only. Names are optional and we guarantee your anonymity and privacy. The researchers will be the only ones who will access to your data. So, ayan po yung mga contact details po namin and we only need po your signature po and your consent po if And yung consent on please. Alright. Okay lang po ba sir? Magda-direct codes po kami with your pa-check na lang. Thank you so much. maraming salamat po sir. So, ready na po kayo sir for the questions? Sige po sir. So, So, for the first question po, how would you describe the current division of labor between the National Museum and the LGUs of Angona Binangonan? Actually, tatlo kaming naghahati-hati dito. The National Museum, the LGU Binangonan, and LGU Angono. Kasi geographically, sakop siya ng Binangonan, but historically, ay nag-honor sila sa Angono dahil kay Botong Francisco. So originally, Angono petroglyphs lang naman sana siya. Kaya lang nga, nung makita sa mapa na siya ay under ng Binangonan, so isinama ang Binangonan sa pangalan niya. Maganda naman yung division of labor ngayon kasi actually ang National Museum ang nagpipid ng mga workshop, seminars sa Angono kasi para mas maging broad yung kaalaman natin sa heritage na to, sa petroglyphs, paano ba siya mapapangalagaan pa at paano pa siya tatagal ng ilang libong taon pa. Kasi syempre, di ba may threat na ang petroglyphs dahil nga sa kalapit niyang yung mining. So medyo may threat, pero ganun pa man, ini-encourage ng National Museum ang mga tao para mas maprotektahan to sa pamamagitan ng mga symposium, orientation, workshops.
Mhm. What are the specific challenges in enforcing heritage laws like RA 10066 when visitors or residents violate site protocols? Actually, ano na, may barriers na siya. Hindi na siya malalapitan. So, definitely hindi na magkakaroon ng threat na magkaroon siya ng mga sulat sa pader, vandalism. Pero yung mismong site, kasi syempre, kasama yung site dun sa law, sa heritage law natin. Hindi naman ganun kadami ang enforcement ng National Museum sa petroglyphs. So yung dumi, yung kalat, yung mga halaman, yung dun sila nagkakaroon ng problema. But when it comes to the property itself, yung mismong petroglyphs, na ano na siya, na ilayo na sa tao. But before, nung wala pa yung bakod na yun, prone siya sa vandalism. Kaya nga makikita doon, may mga pangalang nakasulat, may mga bagong ukit na nakalagay doon. So, yun yung isa sa mga naging threat ng ating petroglyphs. Ayan. Third question po, in your view po, how effective So in your view po, how effective are the current physical barriers o yung mga fences po or yung decks po doon in preventing the human desire to create art on the actual petroglyphs po? Nakapunta na po ba kayo? Opo. Actually, maganda naman yung view deck niya Opo. kasi kapag aesthetically sa picture taking, maganda na yung point niya, maganda yung view niya. The same time, mas maa-appreciate mo siya kasi sa malayo, mas makikita mo yung mga drawings, Opo. yung mga glyphs, di ba? Makikita mo siya, mas maa-appreciate mo. So yung deck, yung physical barriers, and even the fences, the view deck itself, malaki yung tulong nito sa ganda nung petroglyphs natin. So how does the local government balance the rights of private residents, yung residential expansion, with the need for a protected heritage buffer zone? Actually, ang LGU Angono ay against dun sa mga nasa paligid ng petroglyphs. Against siya. Kasi para sa amin, ano na to World Heritage Site. Against So dapat napoprotektahan siya. Yun nga lang, siguro nagkaroon ng sabihin nating pagbe-baby sa mga naunang pamunuan. Kaya nagkaroon tayo ng mga threat na ganyan. At the same time, yung mining, isa yun sa tinututulan ng LGU natin. Kasi para sa amin, walang magandang maidudulot to. Yes, maraming nagtatrabaho. Pero sinisira mo yung kultura, sinisira mo yung kalinangan ng bayan. Isa yun sa hindi namin matanggap kasi kayamanan to Kayamanang hindi mabibili ng pera, pero malaki ang gampanin sa bayan. Opo. So yun. So there is visible urban encroachment nearby, katulad nga po na sinabi ninyo. And are there active zoning ordinances that prevent further housing development towards the site po? Kasi dapat binawa na ng gumagawa niyan. Binawa. Honestly. Pero kung mapapansin niyo, pag pupunta kayo sa Angono ng Friday, ang uniform namin black, hanggat hindi nagsasara ang mining, hindi kami magpuputi. Kasi para sa amin, protesta yon laban dito nga sa mining na katabi lang to halos Pag pumunta kayo sa petroglyphs, pag tingin nyo doon sa babang ganon, yun na yung mining. Yung Lafarge, yun na siya Yun na. So, na Jessica Soho pa to before, yung kapuso mo Jessica Soho, yung tungkol sa mga mining. So, akala siguro hindi rin nakita ni Jessica Soho na pag tumingala siya, yun na yung petroglyphs. So, against kami. Yun yung protesta namin. Kasi, gumawa man kami ng ordinansa, may gagawa lang namin yung daan papunta sa kanya.
Kasi yun ang sakop namin, yung Mahabang Parang, yung San Roque, yun ang masasakop namin. Pero the site itself, binangonan to. Binangonan talaga. Dapat sila ang unang pumuprotekta sa isang kayamanang hindi mawawala sa kanila. Opo. So, what is the biggest environmental or human threat currently facing rock art that is not yet fully controlled by the current framework po? Yung pagsabog. Yun talaga, mining. Yung pagsabog ng mina ng mga bato. Kasi honestly, kahit itanong nyo sa National Museum, every time na may pagsabog sa baba, nagkakaroon ng paggalaw dun Opo. sa loob ng shelter. Yes. Kasi shelter naman siya, hindi siya kuweba talaga eh. So, dahil volcanic top siya, may tendency na bumigay siya, may tendency na mawala yung mga rock art doon. Kasi nga, malaki yung threat, malaki talaga. We're praying na sa mga susunod na panahon makikita pa ito ng mga susunod na saninlahi, maprotektahan lang talaga. Although malapit na magsara yung mining, pero sana lang hindi siya masira. Yun yung ano. Yun lang yung tanging namin magagawa eh. Yung hindi nabigyan ng extension yung mining, na humiling kami sa DNR mismo eh na huwag nang bigyan ng extension. So, magtatapos na yon, ilang taon na lang. Pero sana doon sa ilang taon na yon, manatili sana yung nakakapit yung ating Angono Binangonan Petroglyphs. Okay po. And para saan po ba yung mining na yun? Pang ano po ba yun? Sa cement, tsaka sa graba. Cement. Okay po. nakikita rin ako sa taas. Yung parang basta may Oo. Kasi ang Angono, ang bundok ng Angono, may pinakamagandang graba. Nakaka-produce yan ng pinakamagandang graba na nakakapagbuo ng matibay na bahay. So yun yung nakita ng marami. Kaya siguro ilang libong bahay na nagawa ng bundok ng Angono. Kaya lang, ilang libong buhay na rin ang nawala dahil nga sa pagbaha. Actually, matalino lang yung aming mayor kasi sa matalinong paraan niya ginagamit yung flood control. Kaya hindi na kami binabaha. Yun nga lang, ang threat namin is yung sa cultural heritage. Actually, hindi lang naman si Petroglyphs kasi kung makikita nyo, meron pa kaming Vincentian Hill Seminary. Pag umakyat kayo bago yung Petroglyphs, yung Vincentian Hill Seminary, unti-unti nang nawawala yung lupa niya. So dahil unti-unti ring nag-erose dun sa mining area. Opo. So, next naman po is, how are tourism revenues or government budgets being reinvested into the physical preservation of the petroglyphs? So far naman, may allotted naman, dahil nga kinilala ang Angono bilang part ng petroglyphs. So, unang-una, actually hindi kami naniningil ng tourism fee pagdating doon. Environmental fee lang. So, the environmental fee is 20 pesos. Pero yun ay sa kabuuan ng tour na dadaan doon. Yun yung pinapaikot namin para mabigyan ng support ang ating National Museum in terms ng physical rehabilitation. At the same time, matulungan din sila sa mga yung sabihin na natin mga kailangan halimbawa sa mga seminars na ginagawa nila. Opo. So at least nabibigyan natin ng tulong yung kanila, nabibigyan natin ng konting assistance. Opo. Ay, kaklarify ko lang po, sir. Yung environmental fee po, sir, paano po yung process niya? Kasi, nung pumunta po kami, wala po talagang entrance ever. Wala talagang entrance. Wala talaga. Paano yung, saan nila kinukuha yung environmental Ang fee? environmental fee ay kinukuha namin sa mga group tour. Before entering Angono, okay. so meron environmental fee. But sometimes, tourists are not, sabihin natin, honest. So, dadaan sila doon sa Antipolo, going to petroglyphs, na without acknowledging na merong environmental fee yung Angono. So, hindi sila makakapagbayad pag doon sila dumaan. May ordinansa rin kami doon. Ano pong ordinance yun? About the environmental fee. Okay po.
Next naman po is, what long-term cultural mapping or regenerative projects are in the pipeline to ensure this site survives for the next generation po? Kung napunta kayo doon ngayon, actually nadagdagan na yung drawings. May natuklasan na silang bagong parang nasa, kung hindi ako nagkakamali, 20 more drawings. Yan yung kay Miss Halandoni na from nag-179 na Mm. ata yung drones na na-discover na sa bagong technology. Oo. Ah, Kasi may mga lumabo doon sa drawing na nung mag-detect si Nagalo Ocampo before, hindi siya nakasama sa bilang. So sa new technology, sa parang may tawag sila doon, gumagamit sila ng blue light, nakita nila may additional drawings na hindi napansin ni Nagalo Ocampo before. So naging 179 na sila. Then pangalawa, ngayon pa lang kami nagko-cultural mapping. Honestly. Kasi after the cultural mapping, makakagawa ka na ng ordinance para doon sa mga na-cultural mapping mo. And for us, nakipag-ugnayan kami sa Binangonan. So, revenue ang kanila, mapping ang amin. Ay, okay po. So, paghahatian namin yun. So, definitely, pag mapping ang amin, the protection ay galing sa amin. At least maliwanag na. Hindi na katulad noon na lahat kanila, nanghuhula kami kung ano yung aming gagawin in protection nung shelter, rock shelter na yun. Opo. And for the last question po, how do you communicate the National Cultural Treasure status to the local community to ensure that they feel a sense of ownership and protection po? Sila ang nakikipag-communicate sa amin. Mm. Lagi nila kaming ina-update. Actually, mas nakakatuwa nga kasi kami yung nako-communicate nila, knowing kasi na geographically, yes, dito sa Binangonan, Yeah. pero yung mga daan amin. Opo. So parang ang dating, sa amin sila nakikipag-communicate, ilang tourist ang nando doon, ilang tourist ba ang na-accommodate for 1 month. Then sa amin din sila nagbibigay ng kanilang assessment report Opo. just to ensure na updated kami ano na yung status ng ating rock shelter. For the last, na lang po, hindi siya part ng question, but more on kahit additional info po. Ano po yung parang in a way last message mo about the petroglyphs itself po, sir? Parang ganun po. Ang petroglyphs kasi ay para sa akin isang buhay na patunay ng pagiging tatak ng pagka-Pilipino natin. Kasi siya ay isang diary, isang buhay na kasaysayan. Diary siya ng kung sinong tumigil sa rock shelter na yon. So makikita natin doon sa rock shelter, sa Binangonan Petroglyphs, ang mayamang kultura natin noon pa. Paano nanganganak, ano yung mga hayop na nasa paligid, paano to ini-imagine o paano to sabihin nating binabantayan ng ating mga ninuno. Paano nila to nailagay sa isang bato na magkukwento sa atin ngayon. Thousand of years, yung kwento na to ay dumaan sa maraming panahon. Pero nanatili lang siyang pipe nang hindi pa natutuklasan. Pero nung matuklasan siya ni Botong Francisco, hindi na siya pipe. Isang buhay na salaysay ng kasaysayan. Kaya tayo ay may saysay sa kinabukasan. Yan lang po, sir. Thank you so So, much. Maraming salamat po, sir. thank you. I hope nakatulong ako. Yes po, sir. Malaking tulong po. Salamat. Maraming salamat. Yes, thank you po, sir. And yun nga po, sir, since you upload po, sir, ilalagay rin po namin sa mga acknowledgement yung mga nakasulok pong names. I Sa hope paper na po. mabigyan niyo rin sana kami ng kopya. Yes, sir. Kasi yan rin po yung plano namin. Kasi yung National Museum, nag-request rin po sila. Kasi ang daming nag-interview regarding sa mga kung ano-ano sa Angono. Pero ang nakakalungkot, wala kaming kopya. Okay po, sir. Kumbaga, hindi naman namin sinasabi na for assurance, kundi acknowledging your effort na Yes, pag-aralan yung bayan namin. So, pag binigyan nyo kami ng kopya, definitely papasok to sa archives ng Tourism Office at ng library ng Angono. Sige po, sir. No worries po, sir. Kasi
after, kayo na lang po talaga yung last, namin, sir, with our qualitative. Kasi, po kami, sir, mixed method. May quantitative, may qualitative. So, rin po kami sa mga turista pupunta doon, nag-survey. Tapos ito, interview siya. So, parang mixed method. So, last na lang po kayo. So, mag-ano na po kami, data analysis na po kami. So, nakolekta niyo rin kung ilan yung mga dumarating na turista sa kanila Ay, yes, monthly? Marami po. Kaso, nung last week, Last week po, siya na po kasi umulan. Pero may talaga, sir, may yung isa sa mga parang inaway na sabi ko sobrang sayang kasi first punta yun, di ba? First punta namin na for data gathering, 20 lang yung na-print namin. Tapos parang mga around nasa 50 or mga ang daming pamilya pumupunta. So parang wala na akong mabigay na kasi nga puno tapos na yung naubos na yung paper namin. Tapos ang dami Actually, nagkakaroon nga ng parang question kasi hindi alam kung kanino kukuha ng data para sa mga tourist arrival. Kasi monthly napapasa ang bawat LGU sa aming Kapitolyo. So, meron kaming report for us kung ilan yung turista na dumadating sa Petroglif. Meron din ng binangonan. So, hindi alam kung alin dun yung kung pagsasamahin ba. Baka mamaya isa lang yung tao na binilang doon. Pero so far, the National Museum sa amin kumukuha ng data kung ilan yung tourist arrival na dumarating sa kanila monthly and annually. Tsaka yung National Museum rin po, sir, sa inyo po kami pinapapunta. Yung parang nung nag-ask kami kasi need namin talaga ng data or like interview from the body of municipal itself. Sabi nila, dapat ko i-contact si Miss Tracy, di ba? Si Miss Tracy. Tapos ayun, pinasa kayo ni Miss Tracy sa amin. So, ayun, sabi niya sa Angono talaga kayo din pumunta. Off the record, off the record na to kasi ang binangonan kasi ay doon lang sila nakabase sa income na pumapasok sa kanila. Kasi may income syempre yan. Hindi kami nakabase sa income. Kahit nga hindi sila magbayad ng ecological fee, okay lang sa amin. Ang sa amin, paano namin maipapakita sa mga susunod na henerasyon tong lock shelter na to. For us, kayamanan kasi to. Kasi picture na rin po ata ng Angono, sir, yung being the art capital of the Philippines. Actually, when we say art capital of the Philippines, ito yung foundation namin. Bakit may art sa Angono? Kasi nagsimula sa mga ninuno natin. At talagang hindi siya paintbrush, kundi ukit sa bato. Kaya siguro nasa dugo ng Angono yung pagiging artist. So yun lang po, sir. Thank you so much po talaga, Ikaw sir. si? Lincoln po. Ako po yung Lincoln. Tapos ikaw si? Stephen. Okay. Thank you so much po, sir. Sir, thank you so much, sir. Yun lang po, sir. Thank you po ulit. Thank you so much for accommodating.